injured, no? Yung pangalan na namatay dito sa Quirino Labor, yung Dream girl? She was... Investigation also this morning indicated that Ari-arian, you can claim damages mula sa pamahalaan. Pagbabayaran do lahat ng pamahalaan kung man damages, i-report lang kaagad sa ating pamahalaan. Halos magdadalawang araw na po ang nasabing pinakagrabing coup attempt laban po sa ating pamahalaan. Ito po'y pinangungunahan ng mga rebeldeng sundalo. Pinaligiran kanina ng mga rebelde ang halos buong kapaligiran ng Armed Forces Headquarters, subalit ito po'y halos magtagumpay ring nalabanan ng mga tropa ng pamahalaan. Sa isa pong press conference kanina ng Pangulong Aquino na isinahimpapawid sa halos po lahat ng himpilan ng radyo at telebisyon, inihayag po ng Pangulo na marami ng rebeldeng sundalo ang sumuko sa pamahalaan. Kabilang na po rito ang 3 koronel. Bunga po nito, umaasa ang Pangulo na matatapos na po ngayong gabi ang nasabing coup attempt. Ayon po sa Pangulo, sisikapin rin ng pamahalaan na maaresto ang lahat ng mga rebelde kasunod na po ng pagsasabing lalapatan ng katarungan o hostisya ang sinumang rebelde, politiko o sibilyan na sinasabing sumusuporta sa nasabing pagtatangkang agawin ng kapangyarihan mula sa kasalukuyang pamahalaan. Inihayag din po ng Pangulo ang 2 general at 7 mga senior officers na nanguna sa coup. Subalit tumangging ibunyag ang mga pangalan ng mga sibilyan na sumusuporta po rito. Binigyang din ng Pangulo na matatanggap niya ang anumang pagtatangka sa kanyang buhay. Kabilang na po ang isinagawang strafing kahapon sa kapaligiran ng Malacanang. Subalit hindi daw po anya ang anumang brutal na pamamaraan para wasakin lamang ang ating buong bansa. Ipagpapatuloy ko yung nasimulan ni TG. Binigyang diin po ng Pangulo na 2 bagay lamang ang maaaring pamilian ng mga rebelde. Mamatay o ang sumuko na sa pamahalaan kasabay ng pagsasabing wala silang plano kasama ang ilang mambabatas ng Kongreso na makipagnegosasyon sa mga ito. Hanggang kanginang tanghali iniulat na umabot na sa 24 katao ang bilang ng mga namamatay, samantalang 80 tao naman ang bilang ng mga sugatan. Iniulat na nagkaroon din ng sunog sa residential area malapit sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, bunga ng ginawang pambobomba ng tropa ng pamahalaan sa mga grupo ng rebelde na nasa naturang lugar. Isa ring radio station patrol car ang tinamaan ng pambobomba na nagresulta naman ng pagkasugat ng isang babaeng reporter na lula nito. Nagkaroon din ng damage ang isang Red Cross ambulance na nakatalaga sa lugar sa nasabing ring area na malapit sa headquarters ng Campo Aguinaldo. Idineklara po ni Defense Secretary Fidel Ramos na lisanin na ng mga naninirahan doon ang naturang lugar. Ito pang apoy inulit-ulit namin nila Dani upang maiwasan na ang pagkasawi ng mga buhay, lalong-lalo na ng mga sibilyan. Kinumpirma din po ni Ramos ang ulat na umabot na sa 100 mutineers na pinamumunuan ni General Comendador, 2nd Air Division Commander, ang kumontrol o sumakop sa Mactan International Airport sa Cebu. Tumanggap din naman si Ramos ng ulat na ilang officers ang hinostage ng mga rebelde sa isang safe house sa Fort Bonifacio Army Camp. Samantala, kinumpirma naman po ng militar ang pagkakahuli kay Lieutenant Colonel Tito Legaspi, isa po sa mga kasamahan ni RAM Leader Lieutenant Colonel Gringo Onasan. Ayon kay Brigadier General Lisandro Abadia, AFP Deputy Chief for Operations, si Legaspi ay nahuli habang ito'y papauwi sa Bataan mula po sa Sangley Point sa Cavite City. Bukod po sa pagkakahuli ni Legaspi, namin ni General Abadia ang pagtakas naman ni Lieutenant Colonel Eduardo Red Capunan mula po sa detensyon sa pagsisimula ng coup attempt kahapon. Si Capunan ay isa rin po sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ni Gregorio Onasan. Samantala, pinag-iingat din po ng militar ang madla dahilan sa patuloy na krisis sa ating bansa. Nagpalabas po ang tanggapan ni Defense Assistant Secretary Lulu Ilustre ng ilang alituntunin na dapat pong sundin sa kasalukuyang sitwasyon. Una po, pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay at pag-ibayuhin po ang seguridad sa kani-kanilang mga tahanan at ari-arian. Pangalawa po, dapat isumbong o i-report ang anumang kahina-hinalang gawain o pagkilos ng alinmang grupo sa barangay o bayan. Ang mga alituntunin pong ito ay pinalabas dahilan sa balak na pangho-hostage o pagkarnap umano ng mga rebeldeng sundalo. Inuulit po namin, uulitin ko po ang lahat ng alituntunin ito. Una po,
Pinapayuhan po ang lahat na manatili po sa loob ng inyong mga tahanan, kung pwede nga po sa inyong mga silong, at nang maiwasan ang anumang tama ng mga stray bullets at pag-ibayuhin po ang seguridad sa kanilang mga tahanan at ari-arian. Alam niyo si marami ang nagtitake advantage dito sa present condition, kaya't ang lahat po sana ay mag-iingat. Pangalawa po, ay dapat pong isumbong natin ang anumang kahina-hinala na gawain o pagkilos ng alinmang grupo sa ating po mga barangay o bayan. At dagdag na rin dyan sa mga nabanggit ni TG na tips sa mga ganito pong panahon, palagyan po kayong umantabay sa inyong telebisyon at radyo para po sa mga mahalagang developments na nangyayari sa ating kapaligiran. Dagdag na rin ho, hindi ho natin nasisiguro kung hanggang kailan meron tayong serbisyo ng ilaw at tubig. Makabubuti siguro po na medyo mag-store na tayo ng tubig at gayon din ang mga kandila at posporo ay handa na rin, ang mga gasera at ang mga lampara. Patuloy po ang pag-uulat ng inyong mga lingkod tulad din ng ilang mga government officials. Nagpahayag din ngayon ng mahigpit na pagsuporta si Agriculture Secretary Carlos Dominguez sa pamahalaang Aquino sa harap ng isa na namang matinding pagsubok dito ng mga kalaban. Kasunod po nito, pinulong ni Dominguez ang lahat ng regional heads ng kagawaran upang sabihing manatiling mahinahon at bukas para sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka. Or will this be solely for the pro-government soldiers? Essentially, ang nais gawin dito ay ibigay ito sa civilian casualties. At gayon din para sa mga kawal na nangangailangan, especially yung kung talagang gutom na o nasasaktan. Ngunit for humanitarian reasons, ang aming palagay din na kung merong nasaktan at kailangan ng tulong, ay hindi natin mapapagkait ang tulong sa mga nasaktan o yung bang maging rebelde man, sapagkat sila ay kapatid din natin. Meron nga palang isang anecdote na ibig kong banggitin dahil nabanggit yan ni Professor Garcia. Kahapon, ako'y nakikinig sa isang himpilan ng radyo at merong isang reporter na at the time na nagkaroon ng putukan, na-witness niya yung pagbagsak ng isang rebel soldier. Ito po'y hindi niya iniwanan. Habang nagre-report siya, tila nasa kandungan niya yata nakahandusay yung rebel soldier at kanyan din nila sa pagamutan. Kahit na nagkakaroon ng diferensya, nandyan pa din yung brotherhood, no? Na, well, nasa ating dugo at hindi mawawala. Meron akong nais sabihin ngayon sa mga kawal sapagkat nagpunta ako sa PMA upang ipaliwanag yung saligang batas sapagkat ako isa doon sa mga sumulat ng ating saligang batas at hiningi sa akin na ipaliwanag ko sa mga sundalo itong saligang batas. Nais ko lang sabihin sa mga kawal na ngayon ay nasa kabilang panig na ayon sa ating saligang batas, kailangan sundin ang civilian supremacy, ang civilian authority at all times. Kung hindi tayo sang-ayon sa anumang pamalakad ng pamahalaan ngayon, mayroong mga demokratikong proseso. Sapagkat kung hindi tayo sumang-ayon diyan sa demokratikong proseso, magiging labanan na lang ng Lebanon, Pilipino, laban sa kapatid na Pilipino. At ang humihina ay ang ating bayan. Kamukha ngayon, ang nangyayari nga, ang pumapasok pa ngayon ay mayroong mga dayuhang puwersa na nasasangkot sa ating mga problema. At sa aking palagay, ito'y malungkot sapagkat ayon din sa ating saligang batas, we should have an independent foreign policy at saka sovereign nation. Ngayon, ang problema natin ay para pang nilulutas ng ibang bansa. At sa aking palagay, dapat ito ay nasa kamay ng mga Pilipino. Kaya para sa mga kawal na hindi nais na mangyari ito, sa aking palagay, kailangan talaga na sundin ang ating saligang batas. Kay Father Intengan, siguro magtago muna pansamantala or maybe to give up, pwede po bang silang makahingi ng tulong sa simbahan? Malinaw po, dapat isang bagay dapat na sa mga usaping panlipunan. Marami tayong mga karaniwang Pilipino, ang mga taong Itong na-bring up ni Father at pwedeng itayap dun sa binanggit naman kanina ni Professor Garcia, who's of course a member of the Constitutional Commission. Dahil hindi natin sinasabing perfect ang sistema ngayon. In fact, dahil nga fledgling, nagsisimula pa, maraming pagkakamali, maraming wrong moves, siguro marami tayong criticism sa mababanggit. Pero may framework na dapat sundin dahil tayo ay a society of order, of law, no? Nakailangang akma sa tamang pagkilos na base o batay sa ating saligang batas. Kaya merong forms of redress na maaaring gamitin. And we shall never condone violence. Oo. At nagpapaalala si Father dito na kung medyo naningas-kugon nga naman tayo, mukhang we backslid, no? Kaya nga para sa akin, ito'y panahon ng pagsubok eh. Para bang bilang bayang Pilipinas, binibigyan tayo ng panahon ng pagsubok. Itong oras ng panganib, maaari ba nating gawing oras ng pagkakataon muli upang magkaroon ng isang mas malakas at panibagong lipunan? Ngunit sa palagay naman ninyo, hindi naman kaya sobra na itong pagsusubok natin at pampitong content na ito. Alam nyo, ganito talaga ang politika. Ako,
isang student of politics. I teach political science. At ganun talaga ang mga problema ng tinatawag nating period of democratic transition in Latin America, in Africa, in Asia. Mas malala pa ang problema kamukha ng Colombia, ng Burma, ng Lebanon. Kaya't para sa akin na nagbibigay ito ng pagkakataon sa bayang Pilipino upang ipakita sa buong mundo na yung nangyari sa EDSA ay hindi tsamba, na talagang ito'y ating ipagpatuloy. It's unfinished. Hindi pa tapos. Maaari nating talagang gawing mas mahusay na halimbawa sa buong mundo. Let's not give up. Let's not give up. In fact, right now, people's power in different parts of the world, there has been so much inspiration derived from the Filipino. And I think this coup is a very bad example. It's a regression to the past. So, makakaasa siguro tayo, Father, na all eyes are on us, no? Exactly. O nagpasimuno kayo, Aber, tingnan natin kung maipagpatuloy ninyo. Father. May isang punto ako na isibigay bilang isang profesor ng teolohiya moral. Ang pagkakainip ng maraming Pilipino sa ating pagkilos tungo sa isang lipunan na makatarungan ay dahil sa hindi nila alam ang struktura ng pagbabago ng lipunan. Akala nila na ang pagbabago ng lipunan ay parang personal na bagay lamang na madaling matuntun yung may kasalanan at madaling magawa yung pagbabago kasi nakataya lamang dyan, nakasangkot dyan 2 tao lang. Pero pag ang pinag-usapan buong lipunan, talagang mabagal at masalimuot ang proseso. Kaya dapat huwag tayo maghinawa sa ating pagsisikap na baguhin ng lipunan. Bagamat parang mabagal at parang napakahirap. Ang daming pulong, ang daming usapan, ang daming negosyasyon, ang daming pagkilos o mass action. Pero yan ay kinakailangan at indispensable yan sa pagbago ng lipunan. KG, meron ka pa yatang... Ikinalulungkot po namin na yung mga tumatawag sa ating linya ng telepono para magbigay ng kanilang pahayag. Natutuwa po kami dahil you take time out para makipag-usap sa amin and nandoon yung inyong intention to communicate with the rest of our people sa mga pagkakataong ito. Katulad ni Architect Virinia, hindi po namin natanggap yung inyong call because we were keeping the line free for General De Villa. However, meron siyang puntong inilabas. Tila isa yata siya sa mga nalilito, Ed and Father, dahil nagsabi tayo na for humanitarian reasons, kailangan tulungan natin yung 2 partida, no? Yeah. Ngayon, may point daw pong binanggit si President Aquino sa kanyang statement na anybody daw po aiding the rebels Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas para lapatan ng katarungan o hustisya ang lahat ng masasabing traidor sa pamahalaan na siya pong miyembro ngayon ng halos magdadalawang araw ng kudeta. Sinabi rin po ng Pangulo na kanyang masusing ipasisiyasat ang umano'y mga miyembro ng oposisyon at sibilyan na sumusuporta sa nagaganap na krisis militar. Gayunman, hindi po binanggit ng Pangulo kung sino-sino ang mga ito na sinasabing nagbibigay ng suportang pinansyal sa mga rebelde. Kasunod po nito, binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat mangyari at maulit ang ganitong brutal na pamamaraang agawin ng kapangyarihan sa kasalukuyang pamahalaan. Sa isa pong isinagawang press conference ng Pangulo kasama ang ilang mga mambabatas ng bansa, ay inihayag ng Pangulo ang ilan sa mga nakikilala ng leader ng kudeta. Freedom. That day has come. Secretary Fidel Ramos and Chief of Staff Renato De Villa allowed off base. Those with off-base ration cards are authorized to travel between their residence and the base only, with no other stops in between. This has been an FEN special announcement. Sandali matapos ang TV appearance ng Pangulong Aquino, pinag-ibayo ng militar ang operasyon nito laban sa mga rebeldeng sundalo. Sa isang bahagi, binomba ng 2 Sikorsky helicopter gunships ang posisyon ng mga rebelde sa likuran ng Camp Aguinaldo. 12 tao ang namatay at maraming iba pang nasugatan nang lumampas sa target ng mga rockets na pinawalan ng mga gunships. Ang mga biktima ay binubuo ng mga sibilyan na nanood sa pagsalakay ng 2 government helicopters. Isang konkretong bahay sa White Plains ang nasunog nang ito ay masapul ng isang rocket mula sa gunship. Kasunod nito ay nilunsad ng mga rebelde ang isang mortar barrage sa loob ng Camp Aguinaldo, ngunit ang ilang projectiles o bala ay bumagsak sa 11th Avenue, Cubao. Tinangka ng mga rebelde na pabagsakin ang 2 gunships sa pamamagitan ng malalakas na baril ng kanilang armored personnel carrier. Ang seguridad ng Camp Aguinaldo ay lalong hinigpitan sa harap ng banta ng mga rebelde na sasalakaying muli ang nasabing kampo.
shrapnel, yung mga nasaktang iba pa, no? Yung dinala rin sa ospital. At may mga nasawi. Marami. Kanina may panawagan na po ating babangalangan na kumari po sana ay huwag po kayong pupunta sa tabi ng battle, no? O ng mga barilan dyan, sapagkat it's very very possible na sila ang tamaan ng sa pagitan ng crossfire ng dalawang pangkat, no? At mas marami nga po dito sa mga namamatay na sasaktan ay mga sibilyan na nanonood lamang at hindi po ito mga sundalo. Yun na nga, it's bad enough na yung battle ay nangyayari sa residential area. Huwag na po nating dagdagan sa pagpunta pa doon at pakikigulo pa at nag-cheer pa yung iba na wala naman pong katuturan kasi isinasaalang-alang po ninyo ang inyong mga buhay at pati ng inyong mga kasamahan at nag-aalala ang inyong mga mahal sa buhay. Tungkol nga dyan ang susunod nating ulat upang maiwasan po ang paglaki ng civilian casualties. Ang mga mamamayan ay pinapayuhan ng Department of Defense na manatili sa kanilang mga tahanan at iwasan ang mga puok kung saan may nagaganap na operasyon laban sa mga rebelde. Ang advisory ay ipinalabas ni Defense Secretary Fidel Ramos habang inihahanda ang anti-rebel assault laban sa mga rebelde na sumakop sa ilang bahagi ng Makati Commercial Center. Isa pa pong lugar na dapat nating iwasan sa mga pagkakataong ito. Ilang malalaking gusali kabilang na ang ilang food stores, mining company, hotel, mga bangko ang pinasok ng mga rebelde. At huwag po rin niyong kakalimutan na ang Makati ay kinakikitaan ng mga matataas na gusali at nakakatakot pong ang mga snipers. Balita kanina may snipers na raw po ang may ilang rebelde na nagiging snipers na rito ngayon sa Makati. Kaya huwag po tayong pupunta sa Makati as much as possible. At wala po silang pinipili. Ang hakbang na ito ay binatikos ni Armed Forces Chief General Renato de Villa na isang terrorist act. Samantala, niliwanag ng ilang residente na hindi nasakop ng mga rebelde ang Bel Air Village katulad ng unang naiulat. TG, ikaw bang susunod? Okay, ngayon pong gabi ay aming nakapanayam kanina si AFP Chief of Staff General Renato de Villa by phone. At ayon po kay de Villa ay inatasan na niya ang pagbawi sa Mactan Air Base mula po sa kamay ng mga rebelding sundalo. Ang base ng Air Force sa Cebu ay nasa ilalim ng mga rebelde at ito po ay pinamumunuan ni Brigadier General Jose Comendador, hepe ng 2nd Air Division. Ayon po kay de Villa, nakuha ng mga rebelde ang ilang sasakyang panghimpapawid. Subalit hindi nga po ito makuhang paliparin sapagkat wala silang mga piloto na maaaring magpalipad ng naturang mga eroplano. Ang mga piloto po ay bali nasa panig ng pamahalaan. Samantala, pinag-ibayo po ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay nito sa baybay dagat sa Kabisayaan. Ang hakbang ay pinatupad ni Commodore Pio Garito. Ito ang pagkakataon para sa mga barangay officials. Kung hindi pa man yung ginagawa, I understand marami sa kanila ay mobilized na at this point. Magtipon-tipon ho at magpatrolya sa inyong komunidad. This is one opportunity na mapaparamdam po natin sa ating mga constituencies na tayo ay concerned sa kanilang kapakanan at para po mapangalagaan ang mga ari-arian at mga buhay sa inyong lugar. At may sinabi kanina si General de Villa, sabi po ni General de Villa kanina, kung meron po kayong nakikitang mga hindi, yung nakakadudang mga gumagalaw dyan, anumang grupo nakaduda-duda sa inyo pong mga lugar, pwede po kayong tumawag sa Capcom. Ang emergency telephone numbers po ng Capcom ay 7575. 4 na numero po lamang, 7575. O dili kaya sa pinakamalapit na mga police, center police precinct. At nang may report po ninyo ang tungkol dito nga sa mga kaduda-dudang gumagalaw at nang mapuntahan ng mga otoridad. Okay. Kung wala naman kayong telepono, pumunta sa inyong barangay officials, i-report ang pangyayari at nang maipaalam sa mga otoridad. Nandyan din ang inyong mga himpilan ng radyo-telebisyon na nagmamanman po sa mga pangyayari at nagbibigay ng kaukulang tulong. Meron pa ako rito, Chi. Go ahead, teacher. Sa Washington po ay nagpahayag ang Estados Unidos na malapit ng masukol ang mga rebeldeng sundalo ng pamahalaan ng Pangulong Aquino. Lumitaw po ito ngayon ayon sa isang hindi kinikilalang opisyal ng Pentagon kasunod ng pagbibigay ng Amerika ng air cover sa mga pro-government forces. Dahil daw po sa tulong ng US Air Force, nakuha ng mga piloto nito na wasaki ng 2 Tora-Tora at Sikorsky helicopters ng mga rebelde sa Sangley Point sa Cavite. At naniniwala din daw po ang mga Amerikano na humiwalay ang ilang rebelde sa kanilang mga kasamaan sanhi ng tulong ng Estados Unidos sa puwersa ng Pangulong Aquino. Yan po ang panig ng mga Amerikano. I'm sure na not all of you share the same sentiments. Ito yung isang ulat na inaabangan po ng marami sa atin kasi baka meron tayong mga kaibigan o kamag-anakan na either lalabas ng bansa para magbiyahe o kaya ay pabalik. Inihayag po ngayong gabi, am I on the right page, TG? Tuloy ko na rin ito. Ipinahayag po ngayong gabi ng Philippine Airlines na mananatiling suspendido ang operasyon ng mga eroplano nito. Ang pahayag po ay pinalabas bilang reaksyon sa pahayag ni Ninoy Aquino International Airport General Manager
Eduardo Carrascoso na malamang ay buksan muli sa Linggo, Disyembre 3 ang airport para sa international at domestic flights. Ayon po sa PAL, magpapalabas ito ng kaukulang advisory kung kailan ililift ang suspension ng flight operations Actually, may nito. sisingit lang ako, no? Kaugnay po ito nung aking nabasa kaninang item tungkol po dito sa paniniwala ng mga Amerikano.